Samantala, para sa ating tanong ngayon, eto nga po, pag-uusapan natin itong mga terminologies na lagi nating naririnig, no, sa nagaganap na impeachment trial. Tanong ko po pangatlong araw na since yesterday yung nagaganap na investigation. At marami tayong mga naririnig na mga salita. So sa lahat po ng mga salitang paulit-ulit na binabanggit at naririnig nyo ngayon sa impeachment trial, alin ang pinakapaborito mo? Di ba naririnig natin? Naririnig ko last time, that's highly improper. Wow! Highly improper. Naririnig din natin yung sinasabi overruled, sustained, objection. Yung tanong, naiintindihan po ba natin yung pag yun na ang sinabi ng presiding judge, senator natin, na si Senator Chis Escudero? So para mas buo ang ating understanding sa nagaganap na impeachment trial, pag-uusapan natin yung mga terminologies na ito. Pero kung may paborito kayo, i-text nyo sa akin, 0916-296-6625. Pwede din pong mag-comment sa ating FB page sa 1116 DXAS. At makakasama din natin ngayon ang mukhang Your Honor din ngayong umaga. Si Professor Arnel Golen Sanchez. Prof, good morning, Your Honor. Good morning, ma'am. Siguro, Yes. ibinagad ko lang din ito sa ating magiging topic ngayon. Oo. Impeachment trial proceeding. Medyo formal lang suot natin. At this time ko nga, ma'am, mag-live stream dito sa aking Facebook account. Sa first time kong gagawin ito. At palagay ko marami pong makikinig sa atin sa oras na ito. Anyway, ma'am, bago po tayo mag-start, gusto ko lang batiin, ma'am, hindi ko man malahat, pasensya na kayo sa dami nagpapabati. Unahin ko yung mga security personnel ng Dasma Oval, si SG Lopez at saka si Boltron. Salamat sa suporta nyo at sa mga team natin sa martial art. Ma'am, ang inyong lingkod po, ang F4 SJEP martial art ay first overall champion sa Congratulations. nakataang karate tournament. Ang anak ko ay nag-double champion din. At ang inyong lingkod po sa Grandmaster category ay nanalo sa kata at nag-champion po tayo sa sparring. Binabati ko yung mga bago kong kaibigan sa martial art, si Master Ma'am Marie Ruby Granada, mabait na kaibigan po yan. Taga-hanga rin natin yan. Si Chief Judge o Justice din ito ng Judge and Referee na si Master Ronnie Camba. At ang Grandmaster na si Erwin Garjola. Mabuhay po kayo. Lalo na itong aking bagong kaibigan din, si Master Nayaba. Ma'am, napaka-humble at napaka-bait professor din ito. Ang presidente ng GAPER ng Arcontica at mga parking boys natin dyan. Bong, maraming salamat sa pag-assist mo. We serve justice talaga. Sa school owner ng CNA ng Laguna, Dr. Maury Robles. Sa Sabado po, ako po ay guest speaker dyan. Talks about nihilism, violent extremism, at saka since ngayon po ay World Awareness of Trafficking in Person, yun po din ang aking magiging topic. At sa iba po pang mga babatiin, sa susunod mo na po kayo at mahalaga po itong ating pag-uusapan. Kaya mahalaga tayo po ay makinig dito. Yes, Opo. oo. Yung second batch po next week na next week po. Opo. Kasi may recharge pala kami next week. Ayan, sige po. Prof, eto na nga po, Prof, ang gandang pakinggan ngayon, tayo ay natutuwa. Ako nga minsan nagpupuyat ako mapakinggan lang ito nga nagaganap na impeachment trials na umaabot ng 3 hours halos. Pero medyo minsan hindi natin buo na iintindihan dahil nga may mga terminologies na hindi natin hindi natin naiintindihan ng lubusan, gaya nga po ng aking mga nabanggit kanina. Pero bago yan, Prof, pwede nyo ba muna bigyan linaw sa amin itong impeachment, itong word na impeachment? Kasi may nagsasabi, impeach na si Sara. Meron din, ang ginagawa ngayon, ano ba to? Impeachment, conviction, iko-convict ba siya? So, tsaka ilang beses po ba gagawin? Kasi di ba, Prof, meron tayong mga
Naalala ko tuloy, ang dami kong tanong ngayon sinabi niya ng isang attorney, that's a compound question. Parang nagbabato rin po ba ako ng compound question sa inyo, Prof? Pero kasi di ba sa articles of impeachment, may mga kaso, may 4 na kaso sa kanya na final against VP Sara. So, how many times po ba gagawin ang impeachment trial, Prof? Well, nakalagay sa batas natin with regards to the impeachment, I think Article 11, Section 2 and 3 ng Philippine Constitution. Ang salitang impeachment ay nanggaling sa salitang Latin, impedere. Ibig sabihin to charge. Huwag po tayong magugulat na si Vice President Sara ay na-impeach na po. From the word itself, impeach or na-charge, nakasuhan na. Para kakagaya sa ordinary court natin, napaila na po siya ng kaso, na-impeach na siya. Pero it does not follow na siya ay convicted. In fact, ongoing po yung tinatawag nating impeachment trial proceeding. No? At ano po itong bahagi na ito? Ang impeachment ay may 2 stage. Doon sa lower chamber na tinatawag nating House of the Congress, no, yung mga congressman, ay doon initiate ang complaint, yung articles of impeachment. No? Sa pamagitan ng Committee on Justice nila. Okay? Tapos iakyat po 'yan sa Senate, no, para pag-usapan at idinig. Ito na po yung tinatawag nating impeachment trial proceeding mismo sa Senate. At sino pa yung mga impeachable na public official natin? It involves the high-ranking official ng ating gobyerno. Number 1 dito, Presidente, Vice President, the members of the Justice ng Supreme Court, at saka yung mga commissioner natin, kagaya ng mga Commission on Election, on Audit, at Commission on Civil Service, and others. So, paano may impeach siya? May mga dahilan paano may impeach ang isang high-ranking official ng ating government. Ito po yung tinatawag na culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, at yung tinatawag natin other high crimes. Opo, ito itong dapat pag-usapan din natin mamaya. Other high crimes. At yung tinatawag nating doon sa Constitution na magpapatuloy na kailangan mapatunayan po ito ng prosecution para nang sa ganon ay malaman kung si Sara nga ay makukonvict dito sa isinampang article of impeachment. So as far as I know, 4 yata ito. Kahapon inumpisa na po yung grave threat, no? Meron din dito yung ill-gotten wealth, yung unexplained wealth. Okay po? At yung bribery. Well, yung graft and corruption, yung talaga madalas na sinasampan ng demanda. At ito, bakit nag-proceed? Dahil pinagsabay-sabay. Okay? Ito ay na-dismiss nung nakaraan because ang nangyari kasi ay paisa-isa yung file ng complaint ng impeachments, which is in violation of the Constitution. Dapat kung marami kang ipafile na articles of impeachment sa Vice Presidente, pagsabay-sabay na. At ito nga itong taon na ito ay nag-proceed na po. So yun po yun ano. At according to this law, dapat 2/3 ng all of the members of the Senate ang 2/3. So anong 2/3 ng 24? That is 8 plus 8 plus 8. 2/3 niyan. 16 po ang kailangan. Hindi pag-uusapan dito kung may absent, nakulong o nagtatago. At least kahit ganun ang nangyari, they are still the member of the Senate. No, in order to convict the Vice President about this article of impeachment, at least, di ba? 16. Ang tawag po dito ay super majority of 16 votes. Opo, yun po yung ating konting paliwanag at background sa impeachment. Opo. May 2 follow-up ako, Prof. Pero unahin ko muna itong, since may 4 na articles of impeachment ang inihain kay Vice President, ito ngayong charges of misusing confidential funds, isa yan, bribery, unexplained wealth, and death threats against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no? Ilang trial po ang kanyang ma-experience? I mean, ano po ba ang madadaanan? Madadaanan. Ma'am, iisa-isahin po yan. Hindi po yan
pagsasabay-sabayin. Iisa-isay po yan. Kung napansin natin kahapon, inuna na po yung Death grave threat. threat or yung threat. Oo. Kaya lang, ang question dito yung bang video during the statement of the Vice President ay will lead or tantamount to crime or high crime ba ito? No? Ako ma'am, bilang the way I look at it, wag na natin pag-usapan dito yung authenticity ng ng video. We all know the fact that napanood naman natin lahat yan. No, I think the question here is yung bang sinabi ni Vice President Sara ay crime, no? It violates ba the Constitution or the criminal law itself? No, kasi may tinatawag tayong betrayal of public trust. Kagaya itong mga ibang mga kinaso sa kanya na sa public funds or bribery. So ibig sabihin, anyway, kapag ang pondo ng pera ng taong bayan ginamit mo, ay niloko mo na. That is clear violation of a culpable violation of the Constitution and yung tinatawag natin betrayal of the public trust. So iisa-isahin po itong kaso na to. At So, isa lang ang mapatunayan dito kay Vice President Sara, makukonvict siya. Okay. Makukonvict. So, ibig sabihin ba, Prof, are we expecting na kapag natapos itong investigation about death threats, pwede na pong magbotohan ang 24 at kapag nakakuha ng 16 votes, ibig sabihin mako-convict na siya, so hindi na necessary pag-usapan pa yung kaso ng unexplained wealth, bribery, and confidential funds kasi dito pa lang sa death threat Tapos na po ang laban. So hindi rin po Tapos na Prof, po ang- hindi rin po Prof gagawin, imbestigahan muna lahat yung 4 na charges tsaka magbobotohan. I think hindi po siguro mangyari yun dahil ang nangyari dyan 4 na articles of impeachment ang sinampa kay Vice President Sara. So isa-isa po ito, individual case po ito Hindi kagaya ng mga previous impeachment case natin, isa lang yung kinaso. Opo, isa lang po yung kinaso, no? Okay. Kay ERAP at kay Justice Corona previously. Pero Okay. dito 4 4. Okay. Opo. Halimbawa, Prof, lang. Nakuha ang 16 votes kasi sabi nyo, si Sara ay na-impeach na sa House of Representatives. So kapag siya ay kung nakakuha ngayon ng 16 votes para ma-impeach na nga, ano yung term doon? Convicted or impeach? Na po. Convicted ang right term. Oo. Opo, na-impeach na siya, na-charge na siya. Oo. Kumbaga sa atin sa regular court, napailan ako ng kaso, merong complaint, ang complaint na yan magiging information, iaakyat na sa korte. At itong Senate na ito yung court of impeachment. Kaya ang tawag sa mga senator ay senator judge. They are all judges, at may presiding officer na sa katauhan ni Senator Chis Escudero po. Okay. Opo. Next po, Prof, etong about sa term na evidence. Although alam naman natin to pag sinabing ebidensya, wala na tayong ibang alam dito. Syempre, ebidensya. Pero ano po ang mas malalim na meaning nito at ang papel nito sa isang impeachment trial? Bakit po ito mahalaga? Mahalaga po ito. By the way, let me define first under the Rule 128 of the Rules on Evidence under the Rules of Court. Ang sabi doon, evidence is a means sanctioned by the rules of court. Ano itong rules of court na to? Rules on evidence of ascertaining in a judicial proceeding the truth respecting the matter of fact. So sa ibang mga kababayan natin, maaaring malalim ito, pero sa mga law student, sa mga fiscal judge natin, and even criminology, naintindihan nila ito. Pero sa ating mga mahal na kababayan, gagaanin po natin ang pakiramdam natin sa pagpapaintindi ng ano ang ebidensya. Ito po ay, kung mapamansin natin doon sa definition, may 4 na mahalagang phrases or salita dito. Number 1, facts of the case. Mahalaga na malaman natin kung ano yung pangyayari. At base doon sa pangyayari, doon kakalap, kukuha ng mga ebidensya. Whether it is object, documentary, or testimonial pieces of evidence. Ano po? And then, magkakaroon ng court procedure. Kagaya ng ginagawa ngayon sa Senate hearing, Senate impeachment trial. At pagkatapos doon
doon malalaman through court proceeding yung tinatawag nating truth. So number 1, facts of the case. Number 2 ay gathering of evidence or the evidence itself, because it is sanctioned by the rules on evidence, At yung tinatawag nating court proceeding, magkakaroon ng process, magkakaroon ng due process ito in the presentation of evidence, kung ito ay admissibility or hindi. At yung panghuli, doon malalaman, Kaya tayong mga nagpapabricate ng mga ebidensya, mahihirapan po tayo niyan pagdating sa korte. Bakit? I-challenge po ng other party yung ating ipepresentang ebidensya. So mahalaga ito. Bakit? Palagi yung sinasabi sa akin mga estudyante, ang kalakasan ng kaso ay hindi sa hina ng depensa. Let's say ako mahina ako sa depensa, kundi sa kalakasan at strong pieces of evidence to convict that person kung criminal case man ito. Or even in civil, what we call the preponderance of evidence. Sa administrative case naman, ma'am, ganun din. May mga pieces of evidence din dito. Ito masakit pag administrative case. Doubt is not applicable in administrative case. So mahalaga po na dito ay balitaktakan ng pinakamagagaling na abogado sa pagpe-present ng ebidensya. Dahil doon pa lang sa pre-trial, minamarkahan na po yan. Anong ibig sabihin sa pre-trial? Ito kasi yung pwede mong gamitin at hindi gagamiting ebidensya during pre-trial. Kaya maraming exhibit, tinatatakan yung mga documents, mga object, mga testimonial evidence that reduced in writing. That's form part of pieces of evidence or evidence din po. Kasi kagaya na sinabi ko, 3 po yan, yung classification. Number 1 is object. The evidence may direktang relasyon or relevant doon sa case at not contrary saan that's not exclude pala by the constitution, the law, or the rules on evidence. So ito po yun, ma'am. Nabanggit nyo po kanina yung admissible. Ano po ba ito? Tsaka meron din tayong tinatawag na inadmissible evidence. Ayun, nabanggit ko nga pala kanina, ito rin ay nasa batas na nabanggit ko kanina, mag-start po sa Rule 128 ng Rules on Evidence. Pag sinabi pong admissible yung ebidensya, sa Tagalog, ito po ay tinanggap or katanggap-tanggap na ebidensya sa korte. Kasi pag hindi po ito tinanggap, ni-reject po ito. Kaya nga meron tayong mga objection, with regards to the presentation of evidence. Kahit pa yan may kinalaman sa kaso, pero ito ay hindi pinayagan ng korte, it is inadmissible. So ang ibig sabihin ng admissible, ito yung mga ebidensya na tinatanggap sa korte na hindi dinidisclude. Does not disclude by the Constitution, by the law, or by the rules on evidence. So ibig sabihin, relevant and competent. Yun po ang ibig sabihin nun. Pag sinabi natin inadmissible, yung ebidensya, number 1, walang kinalaman sa kaso. Halimbawa, ang kaso ay saksakan. Ang ipiniresent mo ay baril. It has nothing to do with the crime. Maliban na lang kung nagkaroon ng contradicting, ay hindi. Tinutukan muna ng baril bago sinaksak. Or sinaksak muna bago tinutukan ng baril. Pero ibig sabihin, must be relevant and competent. Another thing, inadmissible, that the principle from poisonous fruits or from poisonous trees. Anong ibig sabihin nito? Kapag ang ebidensya or material ay illegally obtained, that cannot be used as evidence in any proceeding in court. Why? Kasi poisonous fruits from poisonous trees, ibig sabihin pag mali na sa una, mali na sa lahat. At saan pwede natin mabasa yan? It is also stated in Article 3, Section 2 of the Constitution, yung illegal searching and seizure. Kapag mali yung pagsisearch ng tao, kahit dun sa crime scene, ay nakagather siya ng mga pieces of evidence, hindi na po pwedeng gamitin. And that's the reason bakit nag-object yung other party. Objection, Your Honor. The material or pieces of evidence presented by the other party is inadmissible. On the what grounds? Illegally obtained materials or evidence. Yun po yung kaya nagiging inadmissible, hindi tinatanggap sa korte. Pero so far po, bro, sa monitoring nyo po, meron na bang inadmissible na na evidence? Well, nakita ko naman, ma'am, kasi kaya nga meron mga objection. Well, nandun na yun sa discretion
ng presiding officer, ng mga senator judges kung tatanggapin nila. Well, tapos na po, namarkahan na yung mga dapat markahan. And I think magpuproceed po yung kaso nito based doon sa mga presentation ng pieces of evidence ng prosecution po. Opo. Ito naman po, Prof, no, burden of proof. Ano pong ibig sabihin nito at sino ang may responsibilidad na magpatunay ng mga alegasyon sa isang impeachment trial? Mahalaga po itong burden of proof. Kung sa Tagalog, mabigat ito pag-atang ng patunay na ebidensya sa Tagalog, no? Very technical po itong word na to. Nang ibig sabihin nito, yung acto incumbit unus probandi. Ibig sabihin, the burden of proof lies on the plaintiff or the accuser. Ibig sabihin, kung sino yung nagsasampa ng demanda, siya dapat ang magpatunay ng kanyang claims, ng kanyang allegation. Na totoo yung sinasabi niya na I was a victim of this charge. Physical injury man yun, kung anumang crime yan, murder man yan, rape man yan, everything no about crime ay nasa kanya po. Sa kanya po nakaatang ang obligasyon. Ano po ito obligasyon? Obligation to present no by the parties about his allegation through presentation of evidence. No? Iba po yung burden of evidence sa burden of proof. Ang burden of evidence, burden of proof, lagi po ito on the part of the prosecution. Ibig sabihin, doon sa nagsampa ng demanda. Ang burden of evidence, both party, hindi po ako pumatay kahit may ebidensya kayong pinakita. Bakit? Ito po yung aking proof of evidence. Ibig sabihin, ang ebidensya ko dito ay wala po ako dito sa Pilipinas nung pangyari ng krimen yan, no? So mangyari din po yan kahit sa rebuttal, ma'am. Opo. Okay, ayan. So kaya dapat talaga mabibigat ang bitbit nila ng mga proof, no, ebidensya para talagang mapatunayan na nagsasabi sila ng totoo. Ito po, Prof, ha. Naririnig din po natin ito laging itong mga salitang objection, sustained at overruled. Ayan. Paano po ba? Ano po bang ibig sabihin nito, Prof? Lagi ko minsan man natatawa ako kahit kasi sa bahay, di ba? Kahit sa mga pamilya natin. Nagagamit diba? na po ito? Nagagamit. Oo, kahit lalo na sa basketball. Okay. Yung sabihin ng objection is a protest because there was something wrong. May mali in violation of the rulings of the court. Yun pong ibig sabihin yung kaya nagpo-protest. It says no, objection, say no. So yun po ang ibig sabihin ng objection. Nagpo-protesta ka kasi may mali or may violation sa proceeding, may violation sa law, whether it is presentation of evidence, whether it is from the testimony. By the way, as far as the law is concerned, ang pag-object po kasi ay may dalawang bahagi din, pag nag-object ka doon sa presentation of evidence, pabayaan mo muna mag-present ng ebidensya yung kabilang partido bago ka mag-object. Okay, objection, Your Honor. The pieces of material presented are immaterial. That's the time. Pero yung hindi pa magpe-present, nag-object ka na, hindi po pwede yun. Ma-overrule. Okay? So, ang ibig sabihin yan, after the presentation of ebidensya, pwede mag-object. Pero dito sa question and answer portion, kung ikaw magaling na abogado, huwag mo nang hintayin na sagutin yung mga tanong. Mag-object ka na. Bakit? May violation nga sa batas eh. May violation sa rules. Yun po ang ibig sabihin yan. Opo. Ano po ibig sabihin may violation sa rules? Ibig sabihin may mali sa tanong niya? Oo. Halimbawa, paano mo masasabi na pinatay ang isang itong biktima? At ang sabi nung tinatanong, according to my friend, sinabi niya sa akin na itong tao ni pumatay. Objection agad. Objection, Your Honor. Hearsay. Hindi mo na kailangan sabihin yung batas. Bakit hearsay? Hindi pala ikaw, wala ka palang personal knowledge. Or hindi mo personal nakita yung crime. Sinabi lang sa'yo. So hearsay yun. That is in violation on the rules on evidence po. So example lang po yun. Opo. Kaya nag-object. Opo. Okay. Lalo na yung mga leading or misleading question. Sample, bakit mo pinatay? Leading question yan. Hindi pa nga napapatunayan na si Juan de la Cruz ang pumatay. Yan tanong ng kabilang abogado, bakit mo pinatay?
that is leading question or misleading question mo para guluhin, lituhin yung tinatanong. Kahit Opo. po pala, Prof, no, sa pagtatanong during impeachment trial or kahit po ba sa mga ordinary court, may mga procedure pala kailan mo pwedeng Yes. itanong ito. Yes, ma'am. Kaya po tayo may tinatawag na rules of court. Particular na rules on evidence. Pero, By the way, tuloy ko lang, mama, Mm-mm. yung objection, overrule, and objection sustain, pag ikaw nag-object at in-overruled ng judge, ibig sabihin nun, yung judge disagree dun sa sinasabi mo. Okay? Kapag sinabi naman ng judge, okay, objection sustain, ibig sabihin, agree siya sa sinasabi mo, ituloy mo. At nangyari yun kahapon, ma'am. mm-mm. Na lagi na sustain yung cross-examination. Yung Oo, cross-examine kay si Attorney Narbasa ba yun? Oo. Narbasa? Opo. Ibig Oo, sabihin, nasusustain palagi. Ibig sabihin, sinasabi ng ating presiding judge, ituloy mo, defense team, ang Opo, tinatanong sustain, mo. oo. Okay. At ang kagandahan naman sa prosecution, sabi niya, okay, Your Honor, we abide, submit. Ibig sabihin, magaling, nagpapakumbaba rin siya. No? Okay. O, it does not follow naman pag hindi ka nag-object, talo na yung kaso. Dapat tingnan ng kaso sa kabuuan, hindi Kasi sa bawat status. Opo. Hindi naman din pwedeng mag-assert yung kabilang side na no, your honor, hindi pwedeng i-sustain yan. Hindi rin po sila Ay, pwedeng hindi po. magganyan, no, di ba? Oo, baka ma-contempt of court ka, sasabihin, mas magaling ka pa sa akin, mas Oo. marunong ka pa sa akin, ano? Opo. Okay. Oh, So yun ang pinagkaiba ng objection, sustained at overruled. overruled. Opo, Prof, ano naman itong pag sinabing ano ang pagkakasunod-sunod naman ng testimonya ng witness sa trial proceeding at paano po ito isinasagawa? In short, ma'am, sa legal term, ang tawag po dyan ay consequential phase of the testimony of the witness in court. So, kung nakikita natin, napapansin natin kahapon, nung tapos na mag-direct, isa-isahin ko number 1 is direct examination, cross-examination, redirect, cross rebuttal at may sure rebuttal pa yan. So simplihan natin mga kababayan, pag sinabing direct examination, kakampi mo yung tinatanong mo. Kung ikaw prosecutor, yung witness mo, tinatanong mo, yan ang direct. Okay? Or yung namang defense, tinatanong yung sarili niyang witness, direct examination yun. Pero kung ang nangyari, itong prosecutor, tinanong yung witness ng defense, ay cross-examination yan. Ganon din ang defense. Tinanong niya yung witness, kagaya kahapon, cross-examination yan. Pero kung itutuloy natin, let's say, inulit ng prosecution yung pagtatanong para lang ma-establish na talagang may crime na nangyari. Inulit niya sa kanyang kakampi o kanyang witness, ang tawag dyan, redirect examination. At ganoon din sa kabila, pag inulit, na i-cross yung kalaban, the adverse party, ang tawag doon ay recross. After that, so magkakaroon ng rebuttal. Ang ibig po sabihin na rebuttal sa Tagalog ay pasinungalingan. Pasinungalingan. Base doon sa mga statement lang, no? Hindi pwedeng gawa-gawa, kuro-kuro, kundi yun na-establish yung kasinungalingan o yung pasisinungalingan mo, yung mga sinabi o yung mga pagpipresenta ng ebidensya at yung mga testimonyo ng kabilang party o adverse party. Ngayon, may second round yan. Yung second round naman ay tinatawag na sure rebuttal. Ano yung sure rebuttal? Doon lang kayo magkaka-argumento, magkakausap, no? Magtatalo doon sa tinatawag na rebuttal. So hindi tayo pwedeng lumagpas doon. Kung ano lang ang pinagtalunan o pinasinungalingan, yun lang din ang dapat mong sagutin or pasinungalingan muli. Yan po ang tinatawag na sure rebuttal. Okay. So, rest the case na, pwede na pong gumawa ng resolution or mag-decide na yung ating mga senator judge sa bawat kaso of this article of impeachment. Opo. Mhm. So, etong lahat mga... Marami palang nanonood sa atin. Okay po. So, lahat po... First time po ito, Maputol ko si ma'am, first time po nag-live sa Facebook ang inyong likod, At palagi na po natin gagawin ito. Masaya pala, ma'am, Yes. Okay po. So, Prof, lahat ng mga nabanggit natin kanina, especially pagdating na sa direct examination at
cross-examination, ito po talaga yung protocol ng bawat impeachment trial. Yes, ma'am. Hindi pwedeng baliktarin po yan. Mm-mm. At itinatawag ulito na under the rules of court. Rules of court po ito. Nasa, particular nasa rules on evidence po ito. Yung ayon sa pagkakasunod-sunod, yung tinatawag natin sequential phase of the testimony of witness in a trial or in proceeding po. Opo. Ayan po. So, Prof, bago po tayo magtapos po, ano po ang nakikita nyo po ba ngayon? Ano po ang impression po ninyo ngayon sa nagaganap na impeachment trial po? Ma'am, medyo mabigat itong sasabihin ko pero huwag sasama ang loob nung pro Duterte, pro Marcos. Ako po ay nag-interpret ng batas. Nasa gitna po tayo, no, sa ating mga tagapakinig. Hindi po abogado si Professor Arnel Sanchez. Ako po ay nagtuturo din ng batas sa criminology as a professor. Pero parang disclaimer po ito, ma'am. Ang nakikita ko dito ay simple lang. No? Masakit man ito sasabihin ko, political motivation eh. No? May halong politika po ito na kung ano man na maging resulta nitong kaganapan sa impeachment, yung iba dyan sarado na ang tenga at mata. Iko-convict si Sara. Yung iba naman, kahit na matibay ebidensya kay Sara, no, kay Vice Presidente Sara, dahil sarado na rin ang mata at tenga, hindi po yan boboto for conviction. Yun po yung aking pananaw sa tumatakbong kaso. And besides, ito nga po, umpisa na natin dito sa kaso ng threat. Is the threat sa pagsasalita na, ito question lang naman din po, pero nasagot ko na rin po ito sa ating mga kababayan. Kung pag-uusapan po natin yung video, lalong gugulo, lalayo. Doon tayo sa mismong tumbukin natin kung yung bang sinasabi ni Sara, Vice President Sara, is a crime. No? Sa akin, as far as the law is concerned, simpleng mamayan lang po tayo, under the criminal law, conspiracy to commit crime is not a crime. Ulitin ko pa, conspiracy in proposal to commit crime is not a crime. Yung pong pagpaplano sa paggawa ng krimen ay hindi krimen under the revised penal code. However, nakalagay din sa revised penal code kung yung pagpo-propose, okay? At pagpo-propose mo ng crime is crimes against national security and the law of nation. Nako, kahit plano pa lang yan. Okay po? At may nakaalam ng gagawin mong pagpaplano dyan and proposing to commit. Like for instance, treason, rebellion. Ay nako, convicted ka. That is a culpable violation of the Constitution. So the way I look at it, hindi naman sinasabi kong moro-moro na lang yan. Since kasi nagkakaroon talaga ng partido-partido, minority, majority. Tingnan nyo po ang mangyayari dyan. Okay? Ayun lang po ang aking prediction, o yung aking pananaw sa kaso na ito. Dapat man lang ipanalangin natin itong mga senator judges na maging patas sa paglilitis at ang kanilang decision ay manggaling mismo sa resulta ng impeachment trial. Opo. Kaya po patuloy ang ating panalangin sa ating mga senator judges ngayon na maging open ang mind, Maganda rin yung may nag-opening prayer sila bago magsimula talaga yung trial, para mas maliwanagan, mas maging open. And let us pray na hindi naging bias. Kung kailangan i-convict, wala tayong magagawa. Pero kung alam natin na puro lang yan paninira, sana manaig din ang katotohanan. So, Prof, oras po natin 8:24. Ano po ang dagdag din nyo at panawagan nyo na rin po sa ating mga tagapakinig? Ako, simple lang lagi ang panawagan ko sa ating mga kinig. Ang dami pala dito, bago ako magpanawagan. Dejan Eniblaso, yung aking kaibigan si Ma'am Ann. Opo, kumusta po kayo? At yung mga Asuncion family. Okay, the rest po, classmate Dennis. Okay, mabuhay ka. Ako ma'am, aking laging sinasabi sa mga taong bayan, huwag na tayo makialam kung wala tayong alam sa batas. Ito nga yung sinasabi ko, ang hirap maging senator or congressman or mambabatas, you are part of legislative body na wala kang alam sa batas. No, I will not mention the name of these people na nakaupo lang walang ginagawa, hindi makapagtanong. Bakit? Hindi man lang nila alam yung batas. O sabihin na natin hindi ka nakapag-aral,
O trabaho natin na mag-aral, matuto dun sa ating trabaho. Na yung kahit sa procedure man lang. No, sa ating mga mamayan, wag po tayong post ng post sa paninira ng bawat isa. Tandaan natin, makasalanan din tayo. No? Sabi ko nga, sinasabi lagi sige, bumato sa akin yung walang kasalanan. O, sinabi din ni Jesus Christ yan doon sa isang babae, batuhin nyo yung walang kasalanan sa inyo. Instead, lalo na doon sa mga professional na mga kasama natin, tira tayo ng tira, makasalanan din tayo. No? Simple lang, tumulong tayo na ma-impart ang knowledge natin sa mga tao, sa mga kababayan natin, na maging mahinahon. Dahil sa iyo, gulutol sa politika, nagpapatayan. Simple lang natin. No, doon naman sa ating mga kapulisan, tama po, ginagawa niyo yung trabaho. Pero sana, isipin niyo rin na kayo ay ginagampanan niyo yung tungkulin, hindi sa mga high-ranking official or government official niyo. Tandaan niyo, nanumpa kayo sa Constitution. At ang gumawa ng Constitution ng batas, tao. Ano ang sabi ng batas? The supremacy of the civilian, the power of civilian over military. Tandaan po natin yun. No? Kami po yung boss nyo. Kayo po ay servant. No? Hindi yung kagaya ng ibang mga kapulisan natin pag tumayo. Akala mo sila na yung hari. Hindi po ganon. No? At doon naman sa mga senator, simplihan na lang din natin. Kagaya po ng nasabi ni Ma'am Sara, tayo po ay magbukas ng puso't isipan natin. Hindi tayo boboto para sa sarili natin. Boboto tayo dahil sa conviction or acquitted ng Vice President dahil naayon sa batas or sa resulta ng impeachment trial proceeding. At yun po. At manalangin po tayo palagi. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat din po pala sa ating mga listeners. Kay Tristan, good morning. Kay Ma'am Mife, bumabati sa atin. At galing kay Christina Alabata. Maraming salamat po, Prof. Arnel Sanchez, sa lahat ng information. God bless you po. Ayan. So, yan yung mga nakikinig sa atin. So, ayan po oras natin 8:27 ng umaga. And hopefully, no, tuloy-tuloy pa po ang impeachment. Medyo matagal-tagal pa to, Prof, no? Bigyan po natin ng part 2, ma'am, part 3 hanggang dun sa magiging resulta nitong yes. Sundan po natin itong kaso na to. Opo. Ma'am, by the way, maraming salamat po sa tiwala nyo, sa binigay nyong award sa akin. 2 years na po ang inyong lingkod sa radio station na ito. Ito po ay tunay na serbisyo publiko. Ayan po, sa pamunuan po ng 1116 DXAS, Your Community Radio Sambasulta. 2 years na po ako. Maraming salamat po sa pagtitiwala nyo at nandito pa rin si Professor para magbigay ng to educate the people, ma'am, lalo na sa ating mga kababayan. Ang dali lang ng panahon, Prof. Nakadalawang taon na pala tayo dito sa ating programa. God bless you, Prof. At maraming salamat po sa commitment nyo dito sa ating radio ministry. And again, sa ating mga tagapakinig, mas maganda po maging maalam tayo. Sana po nakatulong ang aming programa ngayon para mas lalo nyong maintindihan ang mga nagaganap ngayon sa impeachment trial against VP Sara Duterte. At sundan po natin ito para tayo ay mas maging knowledgeable. Yung pinakamaganda po, no? Hindi tayo maging ignorante at magkaroon tayo ng tamang judgment. Okay? Paborito mo man yan o hindi, hopefully mas manaig po yung tamang judgment, evaluation, assessment sa mga nangyayari. Oras natin 8:29 ng umaga. Maraming salamat muli sa ating naging professor, Arnel Golen Sanchez. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig radyo at Facebook at sa ating technician, Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sara Mito Labing. Nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta.